wala kang kaalam-alam na ibibili pala sa iyo. Iba, akala namin may trabaho ka na dito. 1998, nasa Singapore na ako. Hanggang ngayon, dire-diretso siya. Since 2005, 2007, pabalik-balik na lang ako. Kasi ang proseso ng masahe dito, yung babae hindi nakadamit. Mas bata, mas mabinta. Para kami hayop, parang aso. Pag 2-in-1 kasi, yung puti, sabihin niya kung anong gagawin sa kanya. Yung ginagawa ko na lang para kahit na maduwal-duwal ako. Human trafficking tulad ng gun at drug smuggling, isa ito sa mga organisadong krimen sa buong mundo. Sinasabing isang Pilipinas sa pinanggagalingan ng mga biktima nito. Mula Maynila hanggang Hong Kong at Macau. Mula Zamboanga hanggang Sandakan at Labuan, Malaysia. Samahan kami sa aming paglalakbay at sundan ang mga rutang tinatahak sa pagpupuslit ng mga Pinay palabas ng bansa. Ugatin ang pinagmumula ng pangangalakal sa mga kababaihan para pagkakitaan. Sa ika-4 na taong anibersaryo, inihahandog ng Reporter's Notebook ang Pinays for Export, the sex trafficking trail in Asia. Isang paliparan sa mga kadalasang daanan ng mga taong papasok at palabas ng bansa. Pero isang sikretong nasa kamalayan ng lahat ang dito rin nagaganap. Pagpuslit ng mga kababaihang kinakalakal sa bentahan ng laman. Ito ang minsang naranasan ni Apple. Nasa immigration ka para makilala ka na ikaw talaga, naka-white shirt yan lahat. Tapos yung passport, may nakatatak din sa likod. Para palatandaan yun. Ayon sa United Nations, ang human trafficking ay ang paglabas sa isang biktima mula sa kanyang lugar patungo sa iba sa pamamagitan ng dahas o panluloko upang ilagay sa mapang-abusong kalagayan. Sa kabila ng seguridad sa airport, patuloy ang operasyon ng mga grupong nagpupuslit ng kababaihan. Iba't ibang tao manong sangkot sa tila lumalagong industriyang ito. Isiniwalat ng isang dating middleman sa pag-recruit ng mga kababaihan ang ilan sa mga modus operandi sa mga paliparan. Doon pa lang sa pilahan ng sa baggage pa lang, may naka-escort na sa amin. Ako sakaling 50-50, doon na sila kumbaga babarasuhin na nila sa loob. Siya na mismo nagdala ng passport namin tsaka ticket. Maging ilang tauhan ng immigration sa airport, kasabwat sa krimen. Bali yung immigration, meron ako napilahan doon na naglagay siya sa pinilapan kong papel doon sa likod. Kunyari in-offload niya ako tapos nilagyan niya ng number. Noong tinix ko yung number na yun, tinawagan ko, may taong lumapit sa akin. Ang laki ng hiningi niya, 7,000.